Mga minahal kong kabayan na OFW, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay, iingatan niyo po ang inyong sarili. Uunahin niyo po muna ang inyong kaligtasan. Kapag kayo po ay inutusan ng inyong amo na maglilinis sa bintana, wag na wag po kayong pumayag. Alam niyo naman, ang mga bahay nila sa abroad, parang condo type, napaka taas na building. Kaya delikado po. Napakalungkot po ang nangyayari sa isang OFW sa Hong Kong. Naglilinis sa bintana at ito'y nahulog. Naisugod pa daw ito sa hospital at hindi na na-revive, namatay. Kaya, wake up call po to sa inyo. Sana po sa lahat ng mga OFW, lalo na yung nasa bahay, wag na wag po kayong pumayag kapag utusan kayo ng inyong amo na maglilinis sa bintana dahil ito po ay nakakatakot. Unahin niyo po muna ang inyong seguridad. Wag po kayong matakot tumanggi sa inyong amo. Alalahanin niyo po, kaya nga po tayo nangingibang bansa para sa ating mga pangarap, para matupad natin ang ating mga pangarap sa buhay, makatulong tayo sa ating pamilyang na maiahon sila sa kahirapan. Kaya ingatan niyo po ang inyong sarili. Kasi kapag mayroong masamang mangyari sa atin, paano na po natin matupad ang ating mga pangarap? May mga ibang amo din kasi na abusado, no? Walang pakialam, kahit nakasulat sa kontrata na bawal, pinapagawa pa rin sa inyo. Kaya, kayo na lang po ang tumanggi. Makikiusap na lang kayo ng maayos sa inyong amo na hindi nyo kaya, natatakot kayo. Huwag nyong gagawin. Dahil, napaka-delikado po yan. At kapag merong masamang mangyari sa inyo, paano na yung pamilya nyo? Paano na yung pangarap nyo? Kaya unahin nyo po ang inyong kaligtasan. Meron din akong nakita, no, nung that time before nag-deliver ako ng mga pa-order sa Mabila. Merong kabayan doon na nagpapasa ng mabigat na carpet. Sabi ko, kabayan, ano yan? Napakabigat talaga. Pinasa niya, dinadala niya sa garahe dahil maglilinis siya ng carpet, ano? Lilinisin niya daw yun. Sobrang bigat. Sobrang awa ako nun kay kabayan dahil napakabigat ng carpet na yun dahil malaki yung carpet. Yung carpet niro-roll niya, yung kalahati pinapasa niya. Tapos yung kalahati nakasasahig yung kalahati pinapasa niya. Tapos hila-hila niya hanggang doon sa garahe. Sabi ko sa kanya, kabayan, napakababae mong tao. Ang bigat-bigat niya. Siguro, meron naman siguro kayong driver para siyang gagawa niyan. Sabi niya, pinapalinis kasi ng amo to sa akin. Dito ko daw dalhin sa garahe para ibabrush lang niya sa sabunin. Sabi ko, sa isip-isip ko, bakit ka naman pumayag? At pag makita mo kay kabayan, dahil masipag talaga siya, kaya siguro, natatakot daw siya tumanggi. Minsan kasi kapag sobrang sipag mo, may mga amo din no, na hindi nila binavalue yung kasipagan mo, inaabuso ka. Huwag kayong matakot tumanggi. Sabihin nyo, hindi nyo kaya, ang bigat. Kasi, kapag mayroong masamang mangyari sa inyo, walang ibang tutulong kundi sarili nyo lang. Kaya alagaan nyo rin ang inyong sarili. Unahin nyo yung kaligtasan nyo. Huwag kayong magpakabayani. Huwag nyo ibuwis buhay nyo dahil sa mga ganyan. Delikado po. Kapag kayo ay mabalian ng buto, paano nyo na matupad yung mga pangarap nyo kung mayroong masamang mangyari sa inyo? Kaya, ilagay nyo rin minsan sa dibdib, no? Sa puso at sa isipan.
yung kaligtasan nyo. Yung nangyayari sa OFW sa Hong Kong, naglilinis sa balcony, nahulog na matay. Imagine, 18th floor, napakataas nun. 18th floor. Pagkahulog niya, niisugod pa daw siya sa hospital. Tapos hindi na na-revive, namatay. Kaya sa mga kabayan, wag po kayong pumayag na utusan kayo ng amo nyo maglinis sa balkoni. Lalo na pag walang grills o bakal yung balkoni o bintana. Napakadelikado po. Ingatan nyo po muna ang inyong sarili. Unahin nyo yung kaligtasan nyo. Aanihin nyo naman yung sweldo nyo kapag merong masamang mangyari. Kaya ilagay nyo po dito sa isipan at sa puso yung kaligtasan nyo. Sana